Delikado! Breaking news! Just in! Grabe! Matindi ito! VP Sara at Tatay Diggs maiipit dito. Aba, kaipit-ipit na namang yan. Siyempre, itong balitang ito, itong videong ito ay nagbula kay Balita Hub TV. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong ating mapapanood ngayon. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balita Hub TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ayan na! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayun, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no, pagkahaba-haba man daw ng investigasyon. Nagmula po sa SMNI, nagmula po muna ka Eric, Badoy, tapos SMNI, tapos ngayon kay Kibuloy, sa Duterte pa rin po ang tuloy, no? Talagang dun pa rin ang bagsak itong mga kalaban po natin, no? Oh. Sila na yung ibang klase po. Pag-uusapan din po natin ang sentro po ng atake bukod sa mga Duterte ay eto pong si Senator Amy Marcos, no. Nagtataka ko, naturingang mga BBM vloggers, naturingang mga loyalista. Hindi pala, nagki-claim sila na mga loyalista sila. Nakakalimutan po yata nila yung firstborn ng ni Apo Marcos, Apo Lakay Marcos, ay si Senator Amy. At wala po akong nakita, no? Ako, real talk tayo. Kaya nga duda kaming mga Duterte sa mga ginagawa ni Senator Amy. Wala kasi kami nakita na yung kanyang kapatid ay talagang tinira niya, no? Alam mo naman. Kaya takanta talaga ako dito sa mga BBM vloggers. Bakit nyo sinisentruhan si Senator Amy? Kasi hodang ito ay dugot laman, no? Dugot laman yan. Tapos yung intention niya, 'di ba? Sinasabi niya na siya po ay talagang Marcos para po sa pamilya niya ibangon yung pangalan ng mga Marcos. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Nakakagigil. Ginagawa tayong bobo na itong mga hardinero, hindi nakakaharap ni Kibuloy. Iba yung nangaharap sa kanya, di ba? Tama ba? Yun yung pagkakaintindi ko sa kwento. Iba yung tao na nangaharap sa kanya, iba yung nakakaharap niya, iba yung naggugutom sa kanya. Oh, grabe naman yun, no? Yung hardinero na yun, yung landscaper na yun, yung testigong kinakausap nila Honti. Parang ang dami-dami niyang alam, no? Lahat nakikita niya. Halos talagang mapagmasid ang mata niya. Talagang magaling siya magmasid. Dapat sa kanya maging private detective. No? Kasi alam niya lahat eh. 'Di ba? Mantakin mo pati yung pagbibigay ng barel eh. Alam na alam din niya. So nga lang, ba't ka nagbabasa? Siguro habang nandoon pa siya kay Kibuloy, siguro mahilig siyang gumawa ng diary. Hindi mo nakakaharap si Kibuloy, pero pag mag-aabot ng baril, tuwing mag-aabot ng baril, naroon ka. Informer siguro yan. Guys, ang Malacanang po, no? Para po sa mga hindi pa nakapasok sa Malacanang. Maraming gate yan, maraming tao dyan. Hindi po yan yung ano na, oh, wala na bang tao? Oh, ipasok nyo na yan. Bawal bago ka makapasok doon, ako minsan lang po ako nakapasok sa Malacanang. Kinakailangan may pangalan ka ron. No? Kinakailangan may pangalan ka ron bago ka papasukin. PSG po nagbabantay dyan. Presidential Security Group. Marines. Hindi po basta-basta makakapasok ka ng Malacanang. Sarge, narito na yung mga pinasundo sa akin. Oh, baka may mga camera yan. Hindi, Sarge, malinis to. hindi talaga ako makakapaniwala eh. Hindi. Nako. Ano ba? Ang nangyayari sa atin? Alam niyo po ang masakit sa pag-aaral, ang mga Pilipino naniniwala na hindi na po sana ang pinagkakatiwalaan na po ng mga Pilipino yung mga influencer. Tayo po ang pinakamataas na naniniwala sa mga, pag sinabi po influencer, yan yung mga YouTuber, yan mga katulad namin. 46% yata.
hindi ako nagkakamali. Tayo po pinakamataas na lahi na naniniwala sa mga influencer. Kaya po, marami po sila napapaniwala, no? Kaya lang sobrang, alam niyo yun, sobrang katina. Sobrang hindi na po makatwiran, no? Ito po, etong moves na to. Ito po ang pinaka-unexpected ko po na moves ngayong araw. Akala ko basang-basa ko na yung mga yan. Akala ko basang-basa na natin yung Madilawan, sila, yung mga ano na yan, akala natin, ganyan yan, sisirain niya si Kibuloy dahil madikit kay Duterte. Pucha, grabe, inaksahan talaga. Sinama pa si Sara Duterte, hindi talaga iniiwan eh. Yun na nga. Isasama talaga nila yan, hindi talaga maiiwan yan kahit kailan. Hindi ba tayo nagtataka, 'di ba? Kung magtataka pa tayo, Nung mga panahon na inaakusahan ng mga allergic kay FPRRD, kay kay Pangulong Duterte dati, no? Si Duterte lang talaga ang pinupuntos nila. Hindi nila sinasama si BP Inday Sara. 'Di ba? Kasi wala naman silang mahihita eh. Pero kay FPRRD, meron silang mahihita noong mga panahon na yon. Pwede nilang mapababa sa pwesto si FPRRD. 'Di ba? Malay ba nila natatakbo ng Vice President si BP Sara? Akala nila mayor lang. O biglang tumakbo ng Vice President. Nagulat ngayon yung mga nagagalit kay FPRRD. Naku, meron pa pala tayo isang problema, yung anak. So ngayon, yung mga kaso na ibinibintang kay FPRRD lang dati yon. No, kay dating Pangulong Duterte lang yon. Walang BP Sara doon, walang pulong na nadadamay doon, walang pulong Duterte. No? Talagang si FPRRD lang talaga pinipinpoint nila. Pero ngayon sinasama na nila si Pulong, si VP Sara, kasi nga alam nila ang mangyayari sa susunod na eleksyon ay napakalakas niyan o baka sakaling manalo. So kapag alam nila na mananalo yan, nakita nila, nag-survey. Ang taas-taas ng nakuha ni Sara Duterte sa survey. Nakakatakot to. Diba paano tayo ngayon ito kung Duterte ang maupo? Akala natin pagkatapos ng Marcos, tayo na. Back to yellow na. Hindi pa pala. Kung tayo papayagan natin yan, talagang makakaupo yan. Ganun siguro. Diba? Naalarma kayo. Diba? Naalarma kayo dun. Nagising ang mga diwa nyo dahil dyan sa survey na yan. Dapat hindi nyo na sinama sa survey si BP Sara para gulantangan na lang eh. Sinama nyo, nakita yung pangalan, tapos nakita pa na number 1 ba? Hindi biro yan. Nung eleksyon pa nga lang, di ba, 32 million bumoto, Vice President. Ang taas. Doon pa lang, medyo naaalarma na sila. Tapos medyo sinasabi siguro ni FPRRD na wala akong plano patakbuhin ng anak ko sa mataas na posisyon. Medyo yung mga kalaban nila, lalo na yung mga yellowish o pink side, medyo nakakalma sila ng konto. Siguro hindi tatakbo to. Di ba? Hindi tatakbo. Yun lang yung survey. Talaga kinukulit si BP Sara. Ilang survey lumabas, nagna-number 1 siya. Di, naturaugan sila. Kaya ngayon, layo pa ng election, gumagawa na sila ng paral. Kaya dawit sila ng dawit kay BP Sara. Baka mamaya, pati pagkatigok ni Andres Bonifacio, tsaka ni Antonio Luna, ikanta yan kay BP Sara. Nakasabwat. Malupit na nga yung dinamay niyo si Sara Duterte na tokhang queen sa Davao Ngayon, eto na naman. Nanghingi ng baril, nag-uwi ng baril. Pasensya na. Lakas kung wala tayo sa hulog ngayon na marami tayong dinidiscuss. Yan lang po. Yan lang po tatalakayin ko ngayon. Wala pong iba. Kung gaano na po kababa ang inabot ng mga... Tapos lahat po yan, alam niyo yan? Kukunin po yan ng lahat ng mga vlogger ni BBM, vlogger ni Tambi. Yan na po ang, grabe pala. Walang isip-isip yan. Ngayon lang, nakita ko na si nagtitinda ng pampapogi. Yan ang topic. Napakarami na yan na yung topic. Meron pa nga, tinapik pa si Ninyo. Yung, sabi ko, mga talaga itong mga to. Kahit na anong ibato mo sa kanila, itatapik Kahit na ano. Alam mo, ikaw, antivirus, wala
Last na yan na ano mo rin. Hindi ka na mananalo kahit senador sa mga susunod. Wala na. Hanggang dyan na lang ang karir mo. Kaya, wag po kayo mag-alala. May nagtatanong dito, hindi pa ba sinasama si Bastay at si Pulong? Isasama po Masasama yan. na yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya ako, alam niyo naman ako, di ba? Pabago-bago ako ng isip. Isip ko, putya, para nakakatamad pumunta sa Cebu. May ganun akong tendency eh. Pero ngayon po sa ginagawa nyo, talagang nanggigigil na akong pumunta na sa Cebu. Ayun. Gusto ko na nga, bukas na ako pumunta eh. Magsisimula na. Kayo po ba maniniwala talaga kayo doon? No, yung hardinerong hindi nakikita si Kibuloy, hindi nakakaharap, ipapakita sa kanya, no, ito, Pangulong Duterte. No? Hindi ko alam kung ano tawag niya kay Pangulong Duterte. Eto, Pards. Uwi mo na itong mga baril na to. Mayor Eh, Sara. yun nga masama din eh. Hindi mo nakikita eh. Tapos makikita mo yung ganyan transaksyon. Yun yung sinasabi na sa lupa pa nilalapag yung bag. Eh, ang dami-dami kasing magiging kwento. Kaya siguro iniisip nila, lupa para mas kapani-paniwala. Loko ba kayo? Hindi magta-transaction yan, tapos lupa yung lalapagan. Siguro naman hindi naman sila ganoon kahirap. Di ba? Kukuha naman yan ng magandang pwesto. At saka bakit, kung may transaction silang ganoon, ang Duterte at saka si Kibuloy, bakit ipapakita sa maraming tao? Di ba? Ang makakakita lang yan siguro yung mga bodyguard nila. Pero yung mga hardiner, hindi pinapakita yan. Delikado yun. Eh minsan pa nga, pag may transaction na ganyan, nakikita natin sa pelikula eh. Ang nag-uusap lang yung dalawang big boss, sila lang nagpapalitan, tapos yung katiwala nila, yung dalawa nakikita mo eh. Parang may ano lang sila, may alalay sila eh. 'Di ba? Tapos diyan is, lahat kayo nandiyan habang nagdidilig kayo ng halaman, nagpapalitan sila ng ganyan. Eh di wow! Eto, mag-uwi ka na rin ng baril. Ganun ba kalantad yan? Ano ba yung lugar ni Kibuloy? Ano ba yan? Parang kampo militar ba yan? Na nakakalat lang yung mga baril, sanay na sanay yung mga tao na. Hindi naman ako naniniwala. Di ba bahay-sambahan yan? Bakit kasi ang gusto nila mangyari kay Kibuloy, no? Lahat ng kaso tinambak, no? Nang momolestya, ganyan. May kaso siya ng ganito, ganyan. So, pati na rin yung gun running. Sinasama na rin sa kanya. Plus, meron pang silang sinasabi at pati yung mga Duterte. Ano pa ba ikakaso sa kanila? Baka pati jaywalking, ikaso na rin kay Kibuloy. Paglalantaran yung pamimigay ng mga baril. Kaya ako, pag may sumunod pa dyan, yung mas malala, dito po kami po tagaluto ng shabu. Okay nang... Dami kaso, yun, no? Para ma-iugnay na nila na drug of all drug lords, di ba? Puta, drug of all drug lords na yun, kung doon na kay Kibuloy nagluluto. Malay mo, pinag-iisipan na nila yung ganyan. Si Sir Badong, binigyan mo pa ng idea. Ang lulupit na. Wala ka talagang paglalagyan. Sa mga utak ng mga tao na to. Okay, nahabol pa rin po ng sa Congress. Dalawa po 'yung atake ng Congress no. Yung House of Representative, I mean. Ano po nila no, yung inadapt na lang nila. Gustong-gusto nila alam niyo ang target nila before SONA. Before SONA maipasa na yung resolution na magbabago ng constitution. Alam ko tinatarget nila before 2025 election kasi after 2025 election at hindi nila nabago yung constitution. Alam naman natin yung purpose ng pagbabago, di ba? Hindi naman tayo makaka-attract, sa totoo lang, hindi po tayo makaka-attract dahil lang binago yung constitution. Kala nyo ba ito nakikita ng mga tao? Hindi ito nakikita ng mga sa tingin ninyo, yung mga investors hindi nakatingin sa mga Pilipinas. Ano bang sitwasyon niyo sa Pilipinas? Nagtatalo yung kampo ni Duterte at ni Marcos. O, di ba magkakampi yung anak ni Duterte at si Marcos? Hindi na. Kasi, patay na. Ay, wag tayo dyan mag-invest. Oo, talagang hindi din sila mag-i-invest. Sino ba naman tangang tao mag-i-invest tas nagkakagulo sa bansa niya? Di ba? Tapos kung ano-ano pa yung nababalitaan na ganyan, yung mga pondo-pondo na yan, di ba? Sabihin na, ayaw na namin mag-invest dyan. Sayang pera.
Dapat nga ipakita nila sa mga investor yung pagiging maayos eh. Eh wala eh. Parang ang nangyayari ngayon sa atin, nag-aagawan ng kapangyarihan ngayon eh. Magulo pala dyan. Alam nyo, akala nyo ba ganito ang balita na mapupuntahan sa mga investor? Uy, binago nila yung constitution nila, mag-invest na tayo. Hindi po. Kumusta ba kalagayan dyan sa sa matatagbang riyan? Matatagbang kanilang politika dyan? Ayun. Parang si Duterte ba yan na may isang salita? Ba, hindi. Yung pinsan ni ganun. Tsaka yung misis ni... Misis, tsaka yung pinsan. Tapos, si Vice President, hindi nila kasundo. Hindi nila kasundo. Puta, huwag tayo mag-invest dyan. Magulo pa lang ngayon. Di ba mas mataas yung boto nung... Kung ako ba investor, di ba? Di ba mas mataas ang boto nung Vice President, anak ni Duterte? Mas mataas. Tapos, hindi sila good. Hindi sila good. Dito tayo sa mga good sila. Maniwala kayo sa akin kahit na baguhin pa yung konstitusyon. Wala rin papasok dyan hanggat ganyang kagulo. Imbestiga kayo na imbestiga. Akala nyo ba hindi yan? Basta tungkol sa Duterte, pinag-usapan. Hini-headline po yan. May taga-ano tayo eh. May taga-bato tayo sa international press. O yan, di ba? Sinangkot na naman si Duterte dyan. Sasabihin na naman, the most wanted human trafficker. Marami tayong magaling magsusulat eh. Yan, yung mga katropa ni Maria Ressa. Magbibigay po yan ng balita, kukunin po yan ng mga international. No? Katropa ni Duterte, yung wanted sa NBA. Ganun po nila tinitwist eh. Katropa niya, tapos iniimbestigahan si Duterte, bukod pa sa kaso sa ICC, iniimbestigahan pa. Pero marami pa rin naniniwala kay Duterte. Katunayan, nananawagan si Duterte na ihiwalay yung Mindanao. Yun po ang nakakarating sa ibang bansa. Ngayon, magrarally po na malaki sa Cebu. Gulo, Bakit may rallying ganyan? Ano yan? Pro Duterte yan. Di ba bati sila ni Marcos? Hindi na ngayon. Wag tayo dyan. Magulo yan. Huwag muna tayo mag-invest dyan. Yan po muna ayusin nyo. Kahit wala akong ganyan na nangyayari sa bansa ngayon, hindi tayo aasenso. Wala tayong makikitang kaunlaran sa bansa natin ngayon. No, kasi wala. Hindi na napapansin talaga eh. Sayang lang yung nangyari na butuhan. Yung mga pangako na wala. Hindi talaga. Sayang lang. Nakakalungkot lang talaga. It's so sad. Baguhin nyo ng baguhin yan. No? Ano purpose nyo? Bakit babaguhin ng saligang batas? Para maka-attract. Hindi po kayo makaka-attract. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Balita Hub TV. At syempre natunghayan natin si Sir Badtong Arateles na yung nagsasalitang iyon. So kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Sa tingin nyo ba, may mga investors pang papasok sa atin na ganyan, kung ganyan ang mababalitaan nila? Diba? Imbis na paunlad tayo, wala eh. Parang hindi na tayo aahon. Diba? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.